Magandang hapon po, Ma'am Sheridan and Ma'am Maika, and sa inyo mga ma'am. Magandang hapon po. Kaibigan niyo siya. Opo. Nasa isang grupo kayo. Hindi po. Ako, ma'am, ka-workmate ko po siya. Urgent resign po yung ginawa niya. Si Ma'am Sheridan, si Ma'am Maika, ano to, kaibigan niyo? Ako po, senior high school, ano po namin, classmates. Talagang tinarget niya mga kaibigan niya para mahulog talaga ang Yung loob loob po na. ninyo sa kanya. Paano po nangyari ito, ma'am? Kasi yung nagreklamo na po kami sa barangay, Yes, ma'am. doon na po namin napigta na siya po ginawang loaner, yung wala po talaga siyang pautang. Kasi inaano po namin, sinasabi po namin sa kanya na kung pwede, kami, no, nagsuggest kami na pwedeng tulungan ka namin maningil. Pero ang ginawa niya po noon, pag daw po binigay niya sa amin, hindi na daw po siya kasali labas na daw po siya, ganun. Remit, pag nagre-remit na po, wala na po siyang nabibigay. Tapos doon po namin nalaman na madami nang nagre-reklamo sa barangay po nila. Doon lang po kami nagkakilala sa barangay po. Actually, marami pa po kami. Yung iba hindi lang po sumama. Tapos ginagawa niya po yung mga nagpapablatter sa kanya, dahilan niya na hindi niya nababayaran po. So, hindi lang kayo yung... Opo, marami po kami. Sa inyo, Ma'am Mika, 185 po capital. 185,000. Sa inyo po, ma'am. An akin po, 154,700. Okay, sa inyo po, ma'am. 200K po. Capital lang po. Sa inyo po. 40. 1.6 po. 1.6. Million. 207K po. Capital lang din. 357K po. Tapos, yung sa friend ko po, 300,000 din po siya. Paano Nag-start- umabot ng 1.6 million? Ano po, magre-remit po siya sa akin, hindi ko kukunin, dadagdagan ko pa po. Tapos ilang account yun. Meron po kasi siya mga mga card po. Yung Atomy card, yung mga ganun po. Credit card. Sinaswipe po niya. Convert. Marami po siyang business na pina-front sa amin. Gaya ng? Ayun, yung sa conversion, nagpapautang, meron siyang gold, nagtitinda siya ng gold. Yung nakausap ko po na si alias Melang na lang po, siya po yung sinasabi niya po na nagpapaswipe po. Card yung ginagamit. Parang siya po yung guarantor, si Ace po yung guarantor. Tapos ang pinaka may hawak po ng pera is si Melang. Meron po kami, nakikita po kami sa barangay, pero hindi po siya sumisipot. Hindi siya lumalabas. Opo, nagsulat po siya dun sa may chairman sa barangay nila na kahit ano daw pong patawag, hindi na daw po siya aharap sa amin. Pero andun pa rin po siya sa atin. Opo, andun din po siya sa atin. Pero hindi na siya nakipag-ugnayan Hindi talaga sa na inyo. po. Binlock kayo. Binlock na Opo. kami lahat. Tapos till now po, nagpo-post pa din po siya ng kung ano, pinaparinggan niya po kami. Inaasar-asar niya po kami na Anong pinapost? may nagre-remit sa kanya tapos sabay-sabay daw po kaming lulubog, sabay-sabay din kaming luluwa ng dugo. Yung dun sa pagbibigay niyo ng pera kay Marlene, true cash ba siya? Bank? Meron po mga bank. True bank po. Bank? 170 po yun, yung total. Yung sa iba po, may mga GCash, Kasi meron pa po. Okay. Ano ang gusto niyong mangyari ngayon? Pagtandaan niya po yung sinasabi niya na na wala daw pong nakukulong sa utang. Gaya nga ng sinabi ni Attorney Garrett, wala naman nakukulong. Pero kapag ang utang ay nahahaluan na ng panloloko, it is considered as estafa. Yes. Pang-opera po kasi yun ang baby ko. Hinipon namin. Kasi yun, parang gusto lang din namin na matuto siya. Kasi ang sakit, syempre parang family na yung turing namin sa kanya. Yes, ma'am. Ayun lang po. Basta managot po talaga siya. Ayun po. Bukod sa namatay na po yung lolo ko kasi yung lolo ko po dun na sa akin po siya kumukuha minsan ng pang-oxygen. Ngayon po nakalamay na po yung lolo ko. Oh my God, I'm so sorry, ma'am. Tsaka yung business ko po naapektuhan dun kasi yung 200K po, inipon po namin yun. Hindi po galing sa ama sa mga yun. Ingat-ingat na lang din po talaga sa pagtitiwala sa tao. Kasi ako, si Ace tinuring ko kapatid din po. Alos ako po yung naghahanap sa kanya pag may kailangan siya na ospital, ganyan. Tapos, yung sa invest po, kasi tumulong ako sa kanya na maghanap ng financer. Ngayon po, lahat ng financer na nakuha ko, kailangan kong bayaran. Solo parent ako. Tapos minimum lang po yung sahod ko. Parang ang bigat-bigat po sa Yes, akin. ma'am. Yes, ngayon, ma'am.
Tapos yung iba kasi, although napakiusapan ko na unti-unti ko bayaran. Kaso ang bigat pa rin. Kasi yung iba emergency, kailangan ko nang maibalik yung pera nila. Sobrang ang sakit lang talaga sa akin. Kasi ako nade-depress, ilang beses na rin po ako na hospital, kakaisip po sa nangyayari sa akin. Kasi hindi ko na po alam kung sino pa yung lalapitan ko. Kayo po yung nagbigay ng 300,000. Opo, utay-utay po kasi yun. Bali po, may mga naipasok po ko yung mga kapatid ko na nag-invest din po. Opo. Kasi para sa akin, sa 3% po, malaking bagay na po yung kita sa akin na yun eh. Kasi Okay. nga po, solo parent, tapos may bunso po ako na pinapalaboratory monthly dahil po sa Nako. thyroid niya. Sige May po. maintenance po yun. Kaya ang hirap po talaga sa akin. Sana wala ka ng ibang maloko kasi inaasahan ko yung pera. Ang bili ng bahay at saka may nag-finance din po kasi sa akin, mga kapatid po nung jowa ko, pamilya. As of now po, hindi ko pa rin po nababayaran. Kaya, ayun, sana wala na siyang ibang maloko. Ano po ang maitutulong po natin ng NBI po sa kanila, Chief? Well, we will be more than happy to receive the complaints that they will be filing kung magpa-file sila ng reklamo. At ipoprocess po natin ito in such a way that eventually we will be able to recommend yung appropriate na recommendations po before the prosecutor's office. Now, I'd like to dispel yung paniniwala ng ating subject dito from the very brief Yes. narration that we heard. Hindi po lumalabas na utang ito, investment ito eh. Yes, So kung Chief. investment po ito, palagi po namin minimension at the red flag sa ganitong klase ng mga investments would be the high return of investment. Kaya nga, in fact, the mere fact that ginamit yung term na investment means na ito ay hindi utang, investment talaga. Kapag halimbawa 20% ang sinasabing return of investment for a month, so if you'll be making a quick computation, that would be 240% na return of investment in a year at ito po ay hindi pwedeng kitain ng kahit na anong klaseng investment sa market. Kaya naman po ito ay maliwanag na pang-inganyo sa ating mga victims para makapag-invest lamang. Kaya naman po kung ito ay ipapasa po sa amin for investigation, we will make it a point that all of the statements of our victims will be taken in such a way na ang ginamit na pang-inganyo ay lalabas talaga sa kanilang mga papeles at magiging malaking consideration in our recommendation before the prosecutor's office po. Alamin na agad kung anong ino-offer na rate of investment, ay return of investment. Gaya po ng binanggit ko kanina, kung 20% times 12, that would be 240%. Hindi po pwedeng kitain ito. Sa simula pa lang, pag narinig nilang ganito kalaki ang ino-offer na ROI, magduda na po sila agad. Bukod pa sa kapag halimbawa mga kumpanya o mga entities, dapat inaalam muna kung merong in-issue na secondary license ang SEC para sila ay mag-engage Yes. in the sale of securities and in the offer or receipt of investment from the public. Lagi po namin pinapaalalahanan ng ating mga ang publiko para po makapag-ingat sila sa ganitong klaseng modus operandi. Attorney Malyari, maraming salamat po and sasamahan po Maraming namin salamat sila. po, ma'am. Yes, sir. We will be happy yes. to assist. Gaya nga po ng sinasabi ni Idol Raffy, napaka-imposible po ng 20%. So, dun pa lang po, nung na-mention nga po ni Attorney Malyari, parang napaka-imposible. Di po ba? So, sana po maging lesson din po ito. And I'm sure na napapanood naman po ito ni Marlene Marquez, no, na sa ngayon, hindi na din po sa ating sumasagot. Ayaw po niyang humarap din sa atin. Pero kung sakaling mapanood mo man to, Ma'am Marlene Marquez, open po ang aming tanggapan. Kung gusto niyo pong makausap sila Ma'am Sheridan and sila Ma'am Maika. Kung meron man po kayong iba pang makakilala na iba pang nabiktima nito ni Marlene Marquez, isama na rin po natin para patong-patong na kaso po ang kaharapin po ni Marlene Marquez. Schedule po natin yung pagpunta po natin kay Attorney Palmer Malyari, ang Chief po ng Fraud and Financial Crimes Division ng NBI. Salamat po. Magandang hapon po. Salamat po. Salamat.